Hello mga kapatids! It's Sunday, another vlog na naman tayo ngayon. So welcome to Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church, where we practice what we preach. Kagaya nga ng dati, simple lang naman ang ating mga pag-uusapan, mga essential needs kung paano mamuhay bilang isang Kristiyano. And with us, kasama natin ngayong umagang ito, isa sa mga nagturo din sa amin sa Young Pro. Welcome po natin ang pastor po, isa po sa mga pastor ng Jubilee Evangelical Church, Pastor Telo Flores. Welcome, Pastor. Hello. Dami po nating audience dito, Pastor. Wow! Dami. Wow. Pastor, kumusta naman po kayo, Pastor? Okay naman. Yeah. How's life lately po? Medyo busy, pero masaya rin pag nagdilingkod kay Lord kasi parang hindi ka nagtatrabaho eh. Kasi overflow siya ng ministry, no? Like ministry is like an overflow of yung relationship mo with the Lord. Pero of course, siyempre kailangan rin magpahinga. Minsan may temptation din na magsunod-sunod yung mga Bible study, yung mga iba-ibang mga gawain para sa Lord. Pero the Lord is gracious, nagbibigay ng strength sa pang-araw-araw. At also, in His own way, pinapakita niya rin yung fruit ng banal na yung work ng Holy Spirit nga sa iba-ibang mga ministry na ginagawa. Masaya po maglingkod sa Panginoon kahit nakakapagod. Pero pag dire-diretso talagang minsan nakaka-overwhelm din naman po. Kailangan din ng pahinga. Kanina, Pastor, doon sa preaching nyo, pinag-usapan natin yung sa 1 Corinthians 10, verse 1 to 13. Tama. And talagang maraming sinabi doon si Paul at isa doon sa inumpisahan ni Paul sa example. Parang sinabi niya, ganito yung mga ninuno nila kung paano naglakad sa wilderness. Kung paano yung naging response nila sa Panginoon during the time na nagta-travel sila papunta sa promised land. Tama. Ng Panginoon. And sabi po dun sa verse 5, ito po yung nakakatawa kasi sa dami ng magagandang ginawa ng Panginoon sa buhay nila, binigyan sila ng comfort, food, safety. Sabi dun sa verse 5, ngunit sa kabila nito, karamihan sa kanila ay gumawa ng hindi kalugod-lugod sa Diyos. At dahil dito, nangalat ang kanilang mga bangkay sa ilang. At sa verse 6, may babala si Paul sa mga ganong Kristiyano na naglalakad sa Panginoon. Pero kayo po ba? Sino po ba si Pastor Telo dati? At saka ngayon? Tapos, how do you respond doon sa mga bagay na ginawa sa inyo ng Panginoon po? Ano ba? Well, naging Christian ako when I was 14 years old, no? Teenager pa ako. So, medyo bata. Some people mas younger pa. So, there are some people na hindi mo makikita yung difference talaga na nandun si Christ, nang wala si Christ. Pero in a lot of ways, pa rin eh. Like, yung pagiging makamundo. Kahit kahit Kristiyano ka na, kahit lumaki ka ng Kristiyano, parang bumabalik pa rin siya. So I think yun yung parang pinapakita nga na warning na siguro outwardly sa panlabas mukhang tinalikuran mo na kasi naging part ka na ng church, nagpabaptize ka na, nagko-communion ka na, may makita nga natin sa passage na. Pero sa loob mo, nagdi-disobey ka pa rin kay God. Hindi ka pa rin talaga sumusunod. So yun yung parang pinapakita nga ni Paul na hindi porket sa panlabas mukha kang Kristiyano, mukha kang okay na yun. Hindi yun yung parang binigay nga sa atin na bagong covenant ni Lord. Ang sinabi nga dun sa Jeremiah, no, na God is making a new covenant, gumagawa siya ng bagong covenant sa mga tao na imbis na yung law, yung batas, lalagay niya sa tablets of stone gaya ng ginawa ni Moses, isusulit na sa puso ng mga tao. So hindi na siya parang susunod natin ng panlabas na, pero talagang nasa puso natin. Gusto nating sundin yung gusto ni God. Pero dun sa question na yun, sa akin personally, yung testimony ko is makasalanan. Alam ko makasalanan ako kasi nung nagpabaptize ako nung youth camp, ang tagal nung baptism ko. Kasi sinabi sa akin nung nagbabaptize sa akin na yun nga, na pag-baptize sa akin, tatalikuran ko na yung mga kasalanan ko. Tapos parang yung mga kasalanan ko mapupunta kay Kristo, papatawad niya. Tapos, so yung ginawa ko habang nagbabaptism, parang inaalala ko lahat ng mga kasalanan na nagawa ko.
So parang sa lahat ng mga nagbabaptize nung time na yun, parang ako yung pinakamatagal na nakaganon na nagpe-pray lang. Kasi ngayon inisip ko sobrang dami kong mga kasalanan na ginawa. Tapos so kwento ko rin, no? Before ako maging Christian, nag-commit ako kay Lord 2007. Before nun, high school ako first year high school ako. Tapos meron kaming, nasa, Catholic school. So, meron kaming Christian Living Education class, pero Catholic yung mga guro. Tapos yung sinabi nung isang teacher, nung nag-share siya ng syllabus dun sa pinakaunang class namin nung high school. One of yung topics na pinag-usapan niya is na pag-uusapan namin sa class na yun is the issue of pornography and masturbation. Sabi niya. Tapos nung sinabi niya yun, ang sabi niya, we will discuss whether or not it is a sin. Tapos ako, nakaupo ko sa pinakaharap ng classroom. Tapos akala ko kausap ko lang yung sarili ko. Pero yung pala, parang I spoke out loud pala. Yung iniisip ko, sinabi ko pala out loud. Oh. Tapos ang sabi ko, it's not. The reason na nalaman ko na sinabi ko siya out loud kasi yung teacher namin biglang tumingin sa akin. Tapos parang sabi, nasabi ko pala out loud yung iniisip ko, nasabi ko pala. Tapos, siyempre natakot ako kasi nakatingin na siya sa akin, nakatingin na yung mga classmates. Pero hindi naman niya ako pinagalitan or anything like that. Pero tumingin lang siya sa akin, mabilis. Pangiti pa rin siya, tapos tingin siya sa class. Sabi niya, we will discuss this topic pag, nandun na tayo sa portion ng syllabus sa class. So, dumating yung mga araw. Tapos, usually hindi ako nakikinig sa class kasi hindi ako mahilig mag-aral ng time na yun. Pero, nung dumating na yung araw na yun, na pag-uusapan na yung topic na yun, ready na ako kasi inisip sa sarili ko, ito na, pag-uusapan na namin yung topic, tapos hinanda ko na yung mga inisip ko ng mga arguments, parang inisip ko na, paano magiging kasalanan? Wala ka namang sinasaktan pag ginagawa mo, parang you're just doing it by yourself. Tapos parang hindi naman ikaw yung gumagawa ng masamang bagay sa internet nga na yun, diba? Tapos, so maraming mga arguments nga na papasok in my mind. So ready na ako makipagtalo, makipag-debate if ever umabot sa point na yun sa klase yun. Pero ang ginawa nung teacher namin, sabi niya, sige, we will discuss na the topic. Pero pinakita niya sa screen, binasa niya lang yung verse sa Matthew chapter 5 na sinabi ni Jesus Christ, anyone who looks at a woman with lust in his heart has already committed adultery in his heart. Tapos parang nung binasa niya yun, as soon as basahin niya yun, na-realize ko, wala nang argument eh. Wala nang debate kasi kung talagang naniniwala tayo. Kasi even mga Roman Catholic, they believe that Jesus Christ is God. Na nagkataon tao. They believe na yung mga salita ni Jesus Christ. Yun yung utos sa atin. Tapos kung sino ba ako para makipagtalo sa Diyos ko? Tapos kung sinabi na ni Jesus Christ na kasalanan ito, na inisip ko pa lang siya kahit hindi ko siya ginagawa, kasalanan na siya. Then who am I to say na parang okay lang yan, we can... So, during that session, that was the first time na nagkaroon ako ng sense of conviction sa kasalanan ko. Then syempre parang may mga ibang verses rin dun, parang whoever, parang sinabi ni Jesus Christ, whoever is angry with his brother in his heart has already committed murder. Diba? Parang sinabi yan, mura ka lang or nagsabi ka lang or may inisip ka lang na masama sa kapwa mo. Parang pinatay mo na siya, sabi ni Jesus Christ. So that was the first time na nagkaroon ako ng conviction of sin. Tapos nangyari nun, after na sense ko nga yung sin na yun, every time na pupunta kami sa high school chapel namin, nung high school, kasi Catholic school, no? So mayroong mga chapel na meron doon si Jesus Christ sa cross, nakapako. Tapos mayroong yung iba-ibang mga saints. Mga saints, saka yung mga iba-ibang mga bagay nga na doon sa loob ng church. Every time na papasok kami doon, nanginginig ako. Kasi parang feeling ko, hindi ako deserve eh. Alam ko na, parang na-realize ko na makasalanan ako eh. And then fast forward later on, yung nasa youth camp na ako, na-invite lang ako. Kasi yung tito ko yung senior pastor sa church ko saan ako nag-attend nung time na yun. Nakita ko yung mga tao nag-worship. Tapos yung mga tao nagkakanta-kanta, nagsasayaw-sayaw. Mga youth kasi, diba? Tapos, naisip ko, bakit ganun? Tapos may umakit na isang leader, sabi niya, if anyone has questions, kung meron tao na meron tanong about what's happening here, pwede daw go forward, tapos one of the leaders will explain kung meron akong tanong. So, mag-isa akong
tumayo doon. Kasi meron ako tanong, ang ginagawa natin, ba't tayo nag-worship? Ba't ang saya-saya natin worshiping God? Kasi in my mind, parang ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Dapat pag makasalanan ka, wala kang karapatan. Parang may mga ganun akong thoughts nga na pupasok in my mind. So parang why are we celebrating? Di ba dapat parang reverence tayo? Di ba dapat parang may fear tayo? Nakasama na, may takot tayo, nakasama natin si God. Tapos ang sabi ng leader na lumapit sa akin, na the reason why we're worshiping and praising God and singing songs and rejoicing, because of what Jesus Christ has done for us. Kasi namatay siya sa krus para hakuin yung kasalanan natin. And yung sinabi niya yun, doon nag-click sa akin, doon ko na-realize, that's the reason pala bakit may cross sa mga simbahan. That's the reason pala bakit we sing songs about Jesus Christ, why we sing worship songs, praise songs, ganyan. That's the reason bakit but good news yung gospel. Kasi parang ako, inisip ko, bad news. Bad news yung gospel kasi makasalanan ako Pero kasi meron palang ginawa si Jesus Christ sa cross. May dahilan pala yung pagkamatay niya. Na even though makasalanan ako, meron akong pagkakataon na because of what God has done, na gumawa siya ng paraan para ma-restore yung relationship namin. And that's by sending His Son. Does that mean na mag-continue na ako in sin? Not necessarily, no? Kasi hindi mo naman abuso. Hindi naman namatay si Jesus Christ para to give us so that we can continue sinning. He died to save us from yung sin kasi yung sin yung pumapatay sa atin. Yes. So, and yun din yung pinag-usapan sa passage sa 1 Corinthians yan. So, Kaya, ang ganda po no? Pag kinuha ka na ni Jesus dun sa slaves, katulad ng ginawa niya nga dun sa mga Israelites, kung paano niya iniligtas yung mga yon dun sa pagkakaalipin sa Ehipto. And talagang yung mercy, yung grace, yung love ng Panginoon all throughout nung kahit sobrang pasaway ng mga tao na nandun, dami nilang reklamo po no? Habang naglalakad, kung babasahin po yung Exodus, talagang minsan mapapakamot ka na lang din sa ulo dahil sa mga kapasawayan na ginawa ng mga tao doon. And when I reflect, ganun din pala ako. Parang during the time na tinanggap ko yung Panginoong Jesucristo na naglalakad ako sa Kanya, pasaway pa rin pala ako. May mga bagay pa rin pala ako nagagawa na hindi karapat-dapat sa harapan ng Panginoon. No, which is sinasabi ni Paul po yung warning niya doon sa 6. Diba may warning po si Paul doon sa 6. And yung sinabi niyo po kanina, na ano ako doon, sabi niyo, hindi license yung pagiging isang Kristiyano para gumawa ka ng kasalanan. Kasi may mga ibang Kristiyano po na, papatawarin naman ako ni Jesus. God is love. Parang medyo ano po no, yung salitang God is love medyo overused and misunderstood. Na yung love, wala dun yung justice, wala dun yung fairness ng Panginoon. Parang ang iniisip lang nila, God is love, forgive. Yun lang yung pinaka-description ng mga ibang Christian. Which is yung sinabi po dun sa 12. Kaya kung iniisip ninyo na matatag na kayo sa inyong pananampalataya, mag-ingat kayo at baka mahulog kayo sa inyong kasalanan. Kasi minsan sobrang overconfident ng nating mga Kristiyano. Minsan, mayabang na nga po yung iba dahil Kristiyano sila Pero paano po kayo? Paano po ninyo pinapanatiling aware yung sarili nyo and cautious sa mga bagay-bagay? Yeah. Yun rin Kasi in a way, so, sa Christian life, marami tayong mga tinatawag na mga paradox or mystery na hindi natin maintindihan bakit ganun. And isang example, for example, yung si Jesus Christ. Paano siya buong fully God, tapos at the same time fully man. Like, how is that possible? Paano natin ma-reconcile yun na 100% God, 100% man, tapos one person lang siya. Hindi siya parang dalawang person. Pero one person siya. How is that possible? Yung Trinity, like paano namin siya, 3 persons in one Godhead. Paano natin Paano ba sasabihin na mono lang? Ano monotheism. Monotheism tayo, hindi tayo polytheism. Oo. Saka paano mo rin masasabi na hindi sila parang, kasi may masasabi, different modes, the same God. Pero sinasabi na, hindi, 3 persons, one being. At magkakaiba sila. Si Father, Son, Holy Spirit, magkakaiba. Pero iisa lang yung God natin. Tapos lahat sila God. So parang, hindi natin mag-gets, pero yun yung pinapakita sa atin ng scripture. And pati dito sa concept nga sa relasyon nga natin with sin, the Christian life, I think isa rin to sa mga medyo paradoxical, hindi natin maintindihan bakit, na dapat meron tayong takot
nalalabanan natin yung kasalanan. Pero at the same time, meron tayong confidence na meron tayong assurance na liligtasin tayo ni God mula sa kasalanan na yun. Kaya connected yung dalawa yung verse 12 saka yung verse 13 Kasi bibigyan tayo ng lakas ni God na God will not let us, hindi niya papabayaan tayo na mahulog sa kasalanan. Pero parati siya magpo-provide ng way out. Pero at the same time, we have to tremble. Na parang we have to be cautious, we have to take heed na yung mga kasalanan natin. Like kumbaga, on the one side, isipin natin, ay baka hindi ako matulad ako dun sa mga Israelites na nanatili ako dito sa kasalanan na to, parang I'll end up in destruction, parang yung mga Israelites dun sa first generation nung nasa wilderness generation pa sila. Pero at the other side naman, iniisip natin na, hindi, sigurado ako, naliligtasin ako ni God. So meron kang responsibility, pero at the same time, nagtitiwala ka sa grace ni God. Some people, ang makikita natin to sa mga, yung mga mahilig mag-debate tungkol sa theology. And it doesn't matter ano yung theological persuasion mo. So alam natin may mga iba-ibang tao, may mga mas ine-emphasize yung human freedom, na yung responsibility ng tao. May mga tao ine-emphasize yung sovereignty ni God, 'di ba? Pero on either side, merong temptation na either ay sigurado ako na liligtasin ako ni God mula dito sa sin na to. So okay lang naman natin ako. Pero meron kabila naman ng mga tao na ang emphasis masyado is kailangan ko ligtasin yung sarili ko. Pero ang pino-point out nga ni Paul is that yung tamang Christian response, if you have yung Holy Spirit in you, tapos yung Holy Spirit yung gumagabay sa'yo, ang tamang response is pareho, nalalabanan mo yung kasalanan, pero at the same time, meron kang confidence na si God yung nagbibigay sa'yo ng lakas. Amen. Amen. Opo. No, kasi minsan, parang pag dumadaan sa struggle na parang iniisip mo, ikaw na lang. Hindi mo na naiisip yung Panginoon. And dapat talaga maging aware po tayo sa, kung alam mo sa sarili mo na matutokso ka sa bagay na yan. Iwas ka na, parang may isa po kaming usapan dati, sabi namin, kung dati kang lasenggo, tapos sa inuman, niyaya ka, kung alam mo na pag umupo ka dyan, kahit sabihin mo sa sarili mo, hindi, makikisama na lang ako sa kanila. Kung alam mo sa sarili mo na mahina ka pa, na harapin yung ganong tukso, parang wag ka nang pumunta dun sa bagay na yun para hindi ka na mag-struggle palalo. Parang alam mo parang may struggle po tayo kanya-kanya sarili natin. Pero pag alam na natin na pag pinuntahan natin yung bagay na yun, talagang sobra tayo mag-struggle. Mas magandang wag na. Yeah. Hindi na iiwasan na. So that's good, no? Like may mga so I think yung parang medyo hindi kita nasagot ng yung question mo kanina, parang napunta ako sa ibang side. Pero yung tama yung sasabi na there are things na pwede natin gawin to exercise wisdom. Paano tayo magre-relate sa kasalanan in this life. And siguro yung hope natin is temporary lang to, ngayon lang to, during this season. Yung future natin is wala nang kasalanan. Yung future natin is perfect na tayo. Pero yun yung gusto nating matunguan. Meron kasi mga tao na Kristiyano, mas mahal pa nila yung kasalanan nila kesa sa Panginoon. Yes. Like parang it's like, I thank you Lord. Salamat Lord na namatay ka sa krus so that I can continue living in sin. Parang gano'n, di ba? Pwede ko pa rin gawin to, tapos later on, pagka namatay na ako, pwede na akong mabuhay ng walang hanggan sa heaven, di ba? Or sa new heavens and the new earth. Pero hindi ganun, like parang if you see Christ as your ticket to continue living in sin, then hindi mo naintindihan yung gospel. Yan nga yung point. Wala yung spirit sa'yo. Hindi mo nakikita si Christ as your treasure. So, pero if yung nakikita mo nga si Christ as your treasure, yun ang mangyayari is, while you're struggling with sin, mas nag-grow yung, maganda yung sinabi kanina ni Pastor Sunny, na you grow in your love for God and you grow in your hatred for sin. Yes. Kasi nga yung sin, yun yung galit si God sa sin eh. So tayo rin magagalit tayo sa kasalanan. Diba? So the more na mas makikilala natin siya, the more na, of course, hindi siya magiging perfect. Like even tayo mismo, like even ako mismo, may mga araw na
I'm disappointed in myself kasi nahulog na naman ako sa kasalanan. Mm. And actually, minsan inisip natin pag nag-grow tayo in maturity na mababawasan yung kasalanan natin. Which is true, nababawasan nga yung kasalanan. Pero ang nangyayari kasi, kaya nababawasan yung kasalanan kasi mas naiintindihan natin kung gaano tayo masalanan. So mas nasisense natin na dati hindi naman natin pinapansin pag mayabang tayo. Pero ngayon pag may masabi lang tayo na parang medyo self-exalting, dahil nga mas naging mature tayo, parang meron tayong feel na, ay Lord, parang tinaas ko yung sarili ko, hindi ikaw yung tinaas ko. Yes. Diba? Parang may sense of guilt na. Whereas dati, ang guilt lang is yung mga major sins lang. Lord, may pinatay ako. Hindi naman ganun. Pero extreme example lang. The more we grow in Christ, the more we realize yung depravity, yung corruption na nasa heart natin. At the more na gusto natin tanggalin yun. And then the more na na-frustrate tayo. Kaya yung sinabi nga dun sinabi ni Jesus Christ dun sa Beatitudes, blessed are those who hunger and thirst for righteousness. So maraming interpretation yung word na righteousness, pero yung personal righteousness na pag gusto mong maging mabuti, pero parang alam mo na makasalanan ka. Tapos parang yung feeling na naiinis ka kasi, Lord, parati ako nagkakasala. Like if you have that kind of parang desire, yung burning desire na matanggal yung kasalanan sa buhay mo, parang sinasabi ni Lord, ikaw yung blessed. Kasi you will be filled, yung sinabi niya. Sabi niya, blessed are those who hunger and thirst for righteousness because they will be filled. So yung ginugusto nila, the thing that they are hungry and thirsty for, ibibigay ni God. Pero future tense, you will be filled. So later on, darating yung araw, we will reach yung glorified state natin. Matatanggal na yung kasalanan, makakamit na natin yung pangarap natin. To be sinless, to have yung righteousness na nanggagaling kay Christ. Yung victory na pinangako sa atin ng Panginoon. Which is yung sikat na verse, 1 Corinthians 10:13, na wala pang tukso ang hindi nararanasan ng ibang tao. Kaya sabi niyan, makaasa tayo na tutulungan niya tayo mapagtagumpayan yun. Yun yung way out natin po no? And isa po sa lagi kong sinasabi sa mga kabataan na handle ko po, ang sabi ko sa kanila, pag naiintindihan ninyo, ginagawa ninyo. Pero pag hindi nyo naiintindihan, hindi nyo ginagawa. So, ang point ko po doon, kung naiintindihan po natin kung sino yung Panginoon sa buhay natin, ano yung ginawa niya sa buhay natin, ginagawa po natin yung mga bagay na yon dahil naiintindihan natin kung sino yung Panginoon sa buhay po natin. At tama po kayo na habang nagmamature tayo sa Panginoon, mas naiintindihan natin. At pag mas naiintindihan natin, mas ginagawa natin. Kaya mas parang yung kasalanan, kung dati, yun nga po, mga maliliit na kasalanan na yun, nagiging cautious na po tayo kagad na, hindi. At dahil po yun, gumawa yung Panginoon ng paraan para mapagtagumpayan natin yun. Yun yung sinabi sa 1 Corinthians 10:13. At dahil sa wisdom ng Panginoon. Kaya, purihin ng Panginoon sa ganong pagmamahal niya po sa atin. And any words po para sa atin, kung sa mga manonood po sa atin, kung how to walk with God with cautiousness and in victory in Christ. Well, hindi siya manggagaling sa atin eh. So I think yun yung challenge kasi sometimes inisip natin, nakikita natin yung Christian life as mga rules na kailangan natin sundan. When in reality, talaga siya. It's all about abiding in Christ. Na the more na kumapit ka lang sa Panginoon, the more na you seek to know Him. And not just parang understand yung mga doctrines, understand yung parang studying yung Bible. Pero yung reason natin for doing that is because we want to sit at the feet of Christ. Na in the same way na si Mary and Martha, yung kwento, di ba? Na si Martha nagtatrabaho, doing all of this, serving yung food and mga tao. Si Mary, nakaupo lang siya sa paa ni Jesus Christ. And ang sabi ni Martha is, Lord, pagsabihan mo nga yung kapatid ko na tumulong mag-ministry siya, Pero ang sabi sabi ni Jesus? Sabi niya, Mary has chosen the better part. So tama yung ginagawa ni Mary kasi ang goal niya is to sit at the feet of Christ. Kasi yes, pwede tayo mag-ministry. Okay naman mag-ministry. Okay naman na aralin tong mga bagay-bagay na to.
Pero if we're not willing to parang just sit at the feet of Christ, then yung transformation na may experience natin that comes from Christ and doesn't come from us. Inisip kasi natin kaya natin baguhin yung sarili natin. In reality, hindi naman eh. Like, that's the whole point kaya nga dumating si Jesus Christ, kaya siya nagkatawan tao. Kasi nga hindi ka natin kaya ligtasin yung sarili natin. And the more that we sit at His feet, the more na parang babaguhin niya tayo. And that involves, syempre, yung Holy Spirit, ibigay niya sa atin. And, ayun, so I think yung best talaga is to be patient with ourselves and to remember na kay Christ nanggagaling yung transformation, yung pagbabago. Does that mean na wala na tayong gagawin? We pray, nanalangin tayo. Tapos we study God's Word. Kasi nga, how do you abide in Christ if hindi mo naman alam kung ano yung salita niya? Minsan isip natin, ay nag-a-abide ako in Christ. Pero parang yung abiding in Christ pala is 1 minute, 1 verse na quiet time. Parang gano'n. O kaya attend lang ng church. O kaya sing lang ng worship song. Pero we don't really parang want to know. Hindi natin minamahal si Christ to the point na we want to get to know Him. We want to obey kung ano yung tinuturo niya sa atin. So yun. And time talaga, it takes time. Like hindi siya parang instant na. Kunyari, if you're struggling with a particular sin, like yes, you parang i-accept mo yung you understand yung wrath ni God against that sin. Pero also you receive yung grace niya na pinapatawad niya ikaw. Kasi yung grace niya, yun yung magbibigay sa'yo ng lakas para labanan yung kasalanan next time. Minsan parang inisip na, ay galit si God dito sa mga hingiligon tayo. Tapos parang we're crippled na yun. Wala na tayong ibang magawa kasi parang ay hindi galit sa akin si God kasi because of this sin. Pero when we realize na mahal niya tayo, like in the same way na yung prodigal son, diba, bumalik siya sa tatay niya, akala niya hindi siya papatawarin. Pero tumakbo yung tatay niya para yakapin siya. Tapos when we realize, ganun yung pagmamahal sa atin ni God. Yung mga kasalanan na ginagawa natin, mas nagkakaroon tayo ng lakas labanan. Kasi we're not fighting to earn our salvation. We're fighting because meron tayong assurance ng salvation natin. Now, we're fighting with confidence. Pero not confidence to the point na wala tayong ibang, hindi na tayo lalaban, pero confidence with diligence also. Nalalabanan natin siya. Thank you po sa mga words ninyo, Pastor. Thanks, At salamat din po sa sa pag-accept nung interview na to. Marami po ako natutunan at napaalalahanan po. Maging dun sa kanina sa preaching niyo po, Pastor. Amen. Thank you po. Praise God. So yun, maraming salamat sa inyong panonood. Sana marami din kayong natutunan. Kayo ba? How do you walk with God ba? And how do you aware, may cautiousness ba tayo sa paglalakad natin sa Panginoon? So comment nyo lang sa yung mga gusto nyong i-comment. And muli, don't forget to like, share, and subscribe here at Walk the Talk at Jubilee in Christ Christian Church. Paalam! Bye-bye, everyone!